Tsaka meron akong client na nagpa-tattoo siya. Tapos parang yung tattoo niya ngayon, yung mga existing na niya, parang gusto niya ipabago na parang mas mahirap na kasi gawin para sa aming mga artist yung may existing na. Tapos Cover up. It's one of hindi the... nga cover up yung gusto niya. Yung parang gusto niya lang maging bago yung tattoo niya. Ah. Ayaw niya palakihan. Ayun yung mas mahirap. Ayaw niya palakihan. Ayaw niya nung very limited yung Oo. Tapos gusto niya Parang baguhin lang, gawin lang Parang bago. gusto niya gawin ng miracle. Oo, yun. Na parang- Ang malala pa, marami. Siyempre, may medge din talaga if may alam ka na talaga sa arts. Okay. Especially kung alam ka na talaga mag-drawing, may edge yun. Pero siguro kung yung iba, yung medyo nakakapapa, okay lang yung basta practice lang drawing everyday. Maganda talaga is lumapit kayo sa isang tattoo shop. Okay. Apprenticeship talaga. Is the Kasi way. yun yung the best. Mahirap kasi yung tipong bibili ka lang ng machine online, tapos gagawin mo sa... I mean, pwede na. May Pero mga okay gumagawa lang din naman. kasi may YouTube naman. YouTube University. Pero iba pa rin ba kung hands-on talaga? Oo, iba yung hands-on. Kasi syempre may mag-guide sa'yo. Actually, may kilala nga ako, nagsimula siya like 4 years ago na to. Parang bumili lang siya ng machine online. Tapos nagtatattoo siya, proud pa siya, ina-IG story pa niya na nagtatattoo siya. Walang gloves, babe. The generation now is lucky enough and gamitin nyo na yun to your advantage. And libre lang yun. Kung magpabayad man yung artist, pwede rin yun. It's a story at the end of the day. Ikikwento nyo sa amin na dito ako nag-umpisa, dito ako nag-start. Walang mali, walang tama. And yun ang arts eh. Practice. Okay, ako na? Okay, game. Good morning, good afternoon, good evening. Nandito po tayo ngayon ulit sa Sunset Podcast, ang anak ng Sunset Studio. Ako po ulit si Maki, ang inyong magic MC for this show. And ngayon, dahil Women's Month, minessage ako nung 3 kong resident artist na kuha tayo ng tattoo artist din na babae na parang di sila babae. Dahil Women's Month, nag-try akong mag-contact ng artist na babae din to feature sa show natin. And naghanap ako ng mga fairy godmothers and fairy godfathers. And meron ako isang message. Hi Mama Ka, maraming salamat sa pagpapa-unlock and sa mabilis na pag-reply. Ang binigay niya sa akin ay 2 resident artist ng 55 Tinta. And for their introductions, number 1, si Maan is, as far as I could see sa mga nakita ko sa kanya, is a fine art student ng UP. And she did try production work. Nag-PD, tama di ba? Nag-PD ka sa isang pelikula. And nagpipinta rin siya. And ngayon, full-time, tama ba ako? Full-time tattoo artist. And sa right corner ko, si Elaine. And better call her daw na Erin din because of the bowels ng Japan. Ano siya? Resident artist din ng tinta and ano yung isa pang shop na Emblem. Si Emblem na dun nag-schedule din siya ng mga gawa niya doon. And ayun, as far as I can go dive down sa kanilang mga profiles is yun ang mga una kong napansin. Ayun, if you're willing to paki-introduce na lang kung ano pa yung mga kulang ko sa mga introduction ko. Ikaw, dahil coming from ano ang major mo sa UP? Visual communication. Viscom. Hindi naman pala tayo nagkakalayo ng coming from CFA din kasi so wow. Almost the same language. And paano ka hindi ko muna itatawid sa tattoo eh. Ano yung unang naging biyahe mo? Dahil nga, sobrang generic and general ng course natin. Well, yun, ang dami kong trinay actually. Pero ang main na ginagawa ko talaga is graphic artist talaga before. Okay. Then, For anong mga project? Freelance talaga. Like, iba-iba. So, okay, so wala kung ano man project na na dumating, edi good. Kinukuha ko yun. Tapos, ayun, nag-try din ako as a production design actually. Sa Artikulo 1. Pero ang nakita ko sa yung mga behind the scenes is sa ano yun? Sa General Luna.
Yeah. Sa Luna. Kay General Luna. Actually, si Monoxide Works, ayun nga pala, shoutout kay Monoxide Works, ang nagpa-power ng podcast na ito. And sa 13th Master para sa audio. Tama 'di ba, Kit? Nag-Luna rin si Monox. Ayun. Sila rin nag-audio sa Luna. Technically, internship yung ginawa ko doon. Okay. Kasi parang inisip ko, since sobrang Pelikula. hilig ko rin sa pelikula like before, as a cinephilia, parang sabi ko, shit, baka... Di naman sa Yahoo Groups to na cinephilia. May Yahoo Groups dati na talaga? cinephilia. Ayun, naminig talaga ako sa pelikula. So, isip ko, baka ito yung path ko talaga. Pero, that time kasi di ko pa talaga alam. Pero, nagtatattoo na rin ako noon, pero on the side, Okay. as a hobby din. So ano lang talaga, trial and error. Oo. Actually, isa sa, hindi ko naman masabing error ng course natin. Ang maganda sa course ng Viscom tsaka ng Adver is ang general form siya. So, lahat papatry niya sa'yo. But at the end of the day, ikaw pa rin yung maghahanap kung saan ka babiyahing side. So, gumagraduate ka ng medyo lost ka pa rin ng konti. Ngayon, ako nga, photographer, tas ngayon, nagpa-podcast. So, feeling ko dun pa rin siya nanggagaling kahit sa sino roots naman nun, ata din. Tapos, ayun, si Erin, ikaw, ang naging start mo bago sa, nakikita ko, nagpipaint ka. Nagpipaint ako, pero self-taught lang. Hindi ako Okay. nag-FA. Tapos, una, mga temporary tattoo, ganyan. Okay. Tapos, nag-sideline kami pag summer sa mga beaches, ganyan, festival. Okay. Yan. Parang So, parang yun yung starting, maliliit lang na parang hena-hena gaming lang. Andun ka nag-start. Henna. Pero una kang humawak ng makina. So, napunta ako sa El Draco Tattoo before sa may Robinson Novaliches. Okay. Yun, tapos parang naging saling ket-ket lang ako doon. So, tumatambay lang ako doon, tapos nag-henna, tapos yung pinaka-may-ari noon, from Saipan talaga siya. Doon siya naka-base. Okay. Tapos pag umuwi siya, tinuturuan niya kami, tapos ako nakikigulo lang doon. Pero isa Yan. pang specialty mo is piercing. Tama? Piercing. Yeah. Okay. Tattoo and piercer. Sabay na yun. Well, generally nagsasabay naman talaga yung side na yun. Kapag tambay sa shop, it's the same idea. Pero noon, nung nagsaling kit-kit ka, nagpapa-apprentice ka na? Parang ganun na siya. Parang ganun na. Pero walang parang ligawan stage na hindi ka nagpaalam, nangyari na lang siya. Oo, nangyari na rin. Pero ang totoo kasi niyan, meron akong naging ex na tattoo artist Okay. din. So, yun. Hindi ko alam to. Yan. Tapos, yun, kaya ako napapatambay din doon. Actually, di kayo nalalayo sa kwento ni Saya. Yung isang resident artist dito, ganun din. Tambay siya na isang shop. Tapos, yun. So, kakatambay sa mga... Tapos parang natutuwa naman sila na may babaeng tumatambay doon na parang nag-apprentice kahit na hindi naman talaga nila ako hinire. Pero, pinapahena nila ako doon. Tapos, hanggang sa naturuan na ako mag-tattoo, meron din isang nag-charcoal. Tapos, siya yung napag-practicean ko, yung pinakauna kong practice, yung hawak ng machine. So, ang laki pa nung ginawa ko. Kala mo talaga Pero anong makina yung mong hinawakan? Coil. Okay, Mabigat very good. talaga. Coil. Tapos, setup talaga, di ba? Malalang setup. Pero going to you, ang napansin ko sa'yo is, dumaan ka kay Dras. Yes. Medyo mentor ba ang relationship? O hindi naman? Friend lang talaga. Kasi kabarkada ko siya nung college. Kasi, yun nga, same kami na nasa UP din. Ay, sorry, for clarification. Si Dras, namin na siya, si Dras Palamig, ng Obsidian. Yes. Tama, Obsidian. Okay. Ayun, if you're interested sa portraits, check out his work. Yes. Sobrang galing. Yun. Batch to. Batchmate, No, hindi mas naman. matanda siya sa akin. Okay. Tapos, ayun, yun parang naging saling kit-kit din ako sa kanya sa mga, kasi siya, ang ginagawa niya before talaga is home service din. So, Okay. pupunta talaga siya sa mga clients niya, sa mga bahay ng clients niya. Tapos, yun, doon siya nagtatattoo. So, minsan sumasama ako sa kanya. Ay, sobrang curious talaga kasi ako nun sa tattooing. Tapos, sumasama pa ako sa kanya dati kung nagko-compete siya, parang titignan lang, yun, talagang papanoorin ko siya mag-work. Talagang grind. Nakita ko talaga yung growth yung niya. grind. Super proud of him. Deserve niya talaga ngayon. Pero ikaw, ano talaga yung first love mo pagdating sa fine arts?
First love ko? As in, pintor? Painting? O... Mas talaga ako, illustration, mga Okay. pen and ink, gano'n. Kasi, as far as I understand, coming from the visual, the fine arts people, hindi talaga first take ang tattoo eh. Kumbaga, Hindi. alternative thing pa rin siya kung iisipin mo. Pero yung natutuwa lang ako doon sa idea na iba-iba yung binabiyahe ng tao para mapunta sa tattoo. Yeah. And yung tulad sa'yo, sa pagsama-sama mo lang, yun yung nag-generate ng value ng tapang na gawin din. Di ba? Coming from there, saan yung first shop? Nag-shop ka or nag-home service? Or... Talaga, nag-practice muna ako sa mga tricycle drivers. Talaga may taxi tapos tricycle drivers. Yun nga sa ibang mga kaibigan ko na gusto rin ng tattoo. Paano tattoo? Free tattoo. Pero at least tao na kagad yung pinag-practicean mo, di ba? Hindi ka practice kid? Oo. Medyo, kasi dito sa Pinas, di kasi talaga, wala yung mga tipong parang tattoo school. Yeah. Wala, hindi masyadong... Bakit? Sorry, excuse my... Hindi ko alam na. May school ba talaga siya sa ibang bansa? Technically, sobrang strict talaga ng tattooing sa ibang bansa. They treat it like para ka magdo-doktor. Okay. So you need to undergo yun yung science side. Yes. Parang you need to go... May mga tattoo schools din. May mga iba. Mag-apprentice ka na talaga sa isang yun shop. Yun talaga nag-a-apply as an talaga apprentice. Yun. Like may kontrata and everything. Hindi iba sa akin yung kwento. Yung school parang... Never pa ako nakakita. Parang dito sa Pilipinas, mga seminar. Yeah, may mga seminar. Actually, na to anak na to ng dut-dutan nung nagkaroon yun. Kumbaga, product na siya nung value nung naging na-formalize and na-professionalize ng yung part ng pagtatato. So, malayo pa tayo pero meron na. Alam mo, malayo pa tayo pero kaya yun. So, self-taught. Technically, may tulong din syempre sa mga kaibigan ko kay Draz. Pero technically, self-taught lahat talaga. Actually, hindi form siya ng art na wala, kailangan mo siya talagang pag-practicean eh. Wala talaga magtuturo sa'yo at yun, that end. Yung feeling, yung gamit, yung workflow, ikaw lang din yun. Kasi kahit na coming from photography, kahit na pare-pares kayo ng camera, iba pa rin yung galaw ko dun sa galaw ng kakilala ko, or kahit may nahihigop ka from other people, pero ayun. Coming from there, kamusta yung biyahe nyo papunta sa tinta? Kasi si Maan, nakita ko to, nung nagpatattoo ang kuya ko sa tinta, kay Alvin, ano bang username niya? Ni Alvin. Vintados Tattoo. Alvin Sin. Alvin Sin siya sa Instagram. Nakikita na kita sa tinta dati, parang nandun ka pa sa counter. Oh my God. Kamusta? Paano yun? Nag-apply ba kayo? Technically, yung friend ko, yung kabatch ko rin sa UP, kapatid po si Sir Led. Okay. Yun, si Mick. Ayun, si Mick. Nakita ko rin si Mick. So, close friend ko Very talaga good siya. photographer din yan. So, ayun, parang nagsabi siya sa akin na naghahanap daw ng that time ng female artist, yung 55. Tapos apply daw ako. Parang kinakabahan pa ako noon. Kasi ano pa lang ako noon eh. Sobrang noob talaga. Parang wala akong alam. Ganyan. Tapos konti pa lang nagagawa ko talaga. Tapos ayun. Pero nag-agree na ako kasi opportunity din naman. Parang job interview. Ayun, pinuntahan ko sila Sir Led sa Tomato Kick pa. No? Okay. Tapos doon ako sa Tomato Kick dito, sa Lumang 55? Sa Malingap na, yung that time. Iba na ata pangalan niya ngayon. So yun, doon nila ako in-interview, chinek lang, hindi na nga nila chinek yung mga gawa ko. Pero inamin ko naman sa kanila that time na hindi pa talaga ako like, ganun ka hasa talaga. Tapos inassure naman nila ako na, yun nga, sa 55, matututo din talaga ako. So technically, so talagang tinarget nila is female artist, no? I think, nakalimutan ko na pero... parang puro lalaki din yung lineup. At that time, naabutan ko pa nun sila. This was 2016, 2015? 2017. Okay. So, naabutan ko nun si Ma'am Gigi, si Gigi Bear. Si Gigi nandun pa. Si Ma'am Katz nandun pa. Okay. So, sila that time yung mga female artists naman. Okay. So, sila pa lang yun. Tapos, wala, yun na yun. How about sa'yo, Erin? Parang naano ko na tumatawid ka sa Japan. Yes po. As an artist.
Yes. as tattoo artist? Ano ang nauna? Yung nag-Japan work mo or sa tinta na? Before tinta, nakapag-Japan naman ako. Pero hindi pa ako nag-work as tattoo artist. So, tinta muna. So parang hati. Mm. Almost parallel yung Opo. timeline. Ayun, gusto kong itap muna yun bago kita itawid sa tinta. Mm. Kamusta ang eksena sa Japan? In real life. Kasi lahat Gusto ko siya rin malaman. documentary lang natin nakikita. Ito din siya din naman. Gusto ko Nag-Japan talaga ba? din naman Nag-Japan siya. ka? Pero di trabaho. Pero yung tattoo scene sa Japan, medyo nakakapagod. Hindi Kasi trabaho talaga siya. Kasi iba talaga yung working ethics nila sa Japan. Ayan, Kapag gets yun, no? trabaho talaga, study talaga. Oo. So, kaya sinasabi nila medyo malungkot doon kasi Yeah. as in, straight. Meron So, meron yung akong ganon- kwento doon ng talagang yung mga lalaki doon nagpapatulong makipag-usap sa babae, sa mga Pinoy. Kasi nga, trabaho mindset lang sila, hindi sila marunong lumandi. So, okay. Wow. Can you help us approach that girl? Parang ganon, may nagkwento sa As akin in, ng ganun po nagtatrabahong talaga. Pinoy. So, yung scene doon, so, hindi kagaya dito na magtatato lang kami. Doon, parang lahat trabaho ko, ako mag-set up, ganyan. Okay. So, Pero wala sa shop kang naman. assistant. Wala po. Walang ganun. Yun. Paano ka nagkaroon ng pagkakataon na magtattoo doon? Ano ko lang Ano yun. yung gateway doon? Nag-message lang ako kasi pupunta talaga ako ng Japan. Okay. So, tapos iniisip ko, ba't hindi ko i-try mag-guest? Kasi pupunta rin naman ako. Okay. Pero gusto ko din talaga subukan mag-guest. So, swerte lang na parang na-approve naman ako na, sige, Bakit? Yung mag-guest studio artist ba ka. na to, random fangirl ka lang ng studio? Kaya Ay, hindi. Naghanap lang din talaga ako ng shop na pwede kong Okay. i-try. So, paano yun? Instagram? Facebook? Yeah, Instagram. Message Talaga, lang. tas sumagot naman sila na pwede ka Sumagot naman. Actually, dalawa yung mag-residency. inano ko, tinry kong applyan. So, yung isa medyo negative kasi parang hindi sila ganun ka-welcome sa ano. Pero sabi kasi baka ibang lahi siya. Okay. Yung Or dahil owner. sa language din. Language barrier na. Kailangan marunong mag-English. Ay, marunong mag-Japanese. Hindi naman. May ganun din. Pero kasi normally yung sa kanila, pag sa tattoo, parang may receptionist sila. So, may translator din talaga. So, paano yun? Tawag dito, nung nag-message ka, Jumi lang sila dun sa pinag-applyan mo na isang shop. Talaga? Na open sila sa residency. Kamusta naman ang flow ng kliyente? Marami rin. Marami din. Kasi yung place na yun, na napuntahan ko, parang ano siya naval base. Okay. So, mga foreigner din yung mga okay. Pero, maraming client, marami din tattoo shop. As in, paglabas mo, as in, kasi sobrang parang hindi naman standard. Parang ang basic idea ng naval base, marami dyan mga parang Clark. Army. Maraming yan. maraming businesses sa paligid talaga siya. True. Ganun. Dahil nga foreign yung mga taong nandun. Ano yung usual na natatatuan mo doon? Lokal na hapon or Hindi. Foreign. white guys? Mga Navy. guys. Tapos, pero may mga nagawan din ako na, na Japanese. So, yun lang, masaya lang doon magtato kasi yung mga foreign, sobrang dali lang nilang kausapin about sa design. Okay. Sobrang, as in, alam na nila Decidido. agad kung Decidido. ano yung papagawa nila. Tapos Ang Pilipino kasi undecided pagdating true. sa... Sorry, ano yan? Fun fact yan. Totoo Medyo yan. dumarating ang kliyente na Pinoy nang hindi alam yung kung Hindi gusto nilang Usually, gawin. hindi nila alam. May hesitancy kasi. Yeah. Ayun yung medyo may similar sila ng Japanese. So, yung Japanese medyo may pagka-Aussie kasi sila. So, Yeah, so kailangan buo na muna yung produkto bago nila ipatato. Ganun yung idea. Okay. Kamusta naman ang balat ng mga mga Navy people? Hindi, I mean, Hindi. comparatively sa Pinoy, ano ang pakiramdam? Even black guys. Ayun, medyo ako sa actually, sa yun, skin doon ng ako black medyo guys. nagulat kasi doon ako naka-experience nung talagang black. So, parang, ha? Parang, Bakit? Ano yung paano pakiramdam? to? Paano siya? Sobrang, kailangan mo talagang mag-focus. Pero, kasi nga, sobrang black na nila. Tapos yung stencil, hindi mo siya masyado so makikita. parang white ink sa balat. Tapos, kailangan Si Mats, tinitignan ako kasi kasi ako puro white ink ako. Kaya medyo hirap din sa ganun. yung contrast, walang contrast.
Parang doon ako medyo nagulat lang kasi may marami din black, din American na Tas nagpapa-tattoo. black din yung trip nilang ink. Black lang na Diretso. din naman Yun lang kasi kasi yung yun lang technically, din. Unang bagsak pwede talaga. mag-apply talaga sa Mm-mm. ganong klaseng skin type. Ayun, maganda yun parang red ink sa black skin. Parang gusto ko Medyo makakita. mahirap ata. So, medyo kailangan malapitan kapag ganun. Ano yung masasabi mo natutunan mo dun sa parts of the world na yun? In regard sa pagtatato. Ano yung Siguro medyo na bago lang yung thinking ko about sa Japanese culture kasi before parang yung tingin ko sa kasi medyo ako bias ako sa Japanese. okay. Pag parang sobrang Talagang nila. fan ka ng culture. Ng ganyan. So, pero nung nandun na talaga ako, yung sa totoong buhay na, nung nandun na ako, kasi di ba parang sobrang bait nila, ganyan. Ay, parang baka negative to. Baka negative ako dito. Racist, the joke. Hindi kasi, pero talaga sila yung most polite Yun. people sa, Ayun, di naman yun na lang yung sasabihin ko. Wow, bait Wala talaga ni yun. Bessie. Ayaw ayaw maging racist. Hindi talagang PR naman talaga ng kultura nila yun. Totoo. Kasi ako on a photography standpoint, ang isa sa pinaka nahirapan akong i-cover na event is a transition ng CEO ng Hapon. So usually ang mga big companies dito, kahit Pinoy ang presidente, may CEO na counterpart parati yan na Hapon. And kapag nagta-transition sila, meron yan every 3 to 5 years nagpapalit ang mga CEO. Tapos ang welcoming nila puro bow. So bilang photographer, paano mo kukunan yung mukha ng tao nang nakabow? So bababa ako o bastos ba na bababa ako or kailangan nakatayo ako? Which is karamihan nakababa yung mukha nila. And hindi naman pala masama yun. So, kasi it's part of the process na nakabow. And ang hilig pa nila nung hanggang sahig na halos yung bow nila. So ayun, isa sa mga experiences ko yun, sa ganun sa lifestyle ng Hapon. Balik tayo sa 55. Kamusta yung experiences mo laban sa pagpa-private studio and sa we can call it big studio. 55 is an established studio kasi. And ganun open sila dun sa space nung malaki, wide yung audience. Yeah. And ano yung napapansin mong difference nung nag-start ka pa lang? And 55 ang una mong studio. Yeah. 55, tama. Syempre, again, sabi nyo, it's a big studio. Talagang, yun, dun ako natuto talaga like, ano yung mga basics, mga technicalities sa tattoo, kung how to handle people, how to handle clients. Kasi sobrang importante nun, especially sa tattoo culture, on how you talk to your clients. Sobrang importante. Bedside manner. Parang na nga kayong doktor actually. Oo. As in, dun ka talaga matututo. Kasi ang outro nyo parati is parang medicine, parang doktor na yung nakikipag-usap sa akin ng tattoo parang artist. ganun. Pero Ang pag-aalaga ng balat. mas chill siya Totoo. na. Yun, tapos... Kasi ako nagka-experience pa ako sa maliit na studio lang na pagkarap, kita tayo sa sunod, yosi tayo. Yung ganun eh. Yun din, yung technically yung the Yung technical, the yung workflow professional ng side. professionalism. And of course, the business side of tattooing. Dun Hindi, how about sa technique? Ano yung main values na ibinigay sa'yo ng big studio compared sa... Syempre kasi sa private studio, sa mga home studio namin, kami nag-handle, no? Like, ako, kunyari, may yung sa home studio ko, ako yung personally yung nag-aasikaso. Syempre kung iba ko nag-work ka sa isang talagang actual studio. Kasi doon talaga may mga strict rules sa mga artists and syempre sa mga clients din na kailangan namin sundan. Hindi, ayun. How about you, yung application nung sa'yo? Kasi ngayon, you technically work on 2 different studios. By schedule ka with 55, tama? Ano yung, ayoko kitang parang mali pero sige, ano yung nakikita mong differences nung work dito? Siguro ano naman yan nagti-trickle down na kung paano ka magtrabaho. Pero ano yung differences ng working on a bigger brand studio and a smaller brand studio? Or kung wala kang makitang difference na, kasi feeling ko naman mag-aabot yon at some point Pero, ayun, ano yung siguro yung mga maliliit mong napapansin na differences? Para sa akin, wala naman difference doon sa dalawang tattoo shop na pinapasok. Kasi actually, yung may-ari din ng shop na Emblem.
artist din siya ng 55 Tinta. Okay. Yan. So, Si Sir talagang Neil. wala na, isa na rin yung lengguwahe parang, technically. Siguro, pares. I think one difference, kunyari may studio ka, kunyari may studio ka ba, Besh? Wala. Ayun. Wala. Nakita ko is Hindi the pa ako walk-in. Yung walk-in Ayun, na process. Totoo. Pero kasi dun sa sa Emblem, by appointment lang din ako. Appointment so, kayo sa... Oo, Ah. strict by So di niya appointment na, lang din ako. di niya na nararamdaman. okay. Oo, Hindi na siya yung resident artist na nakatambay maghapon sa okay. studio. Ayun. Pero nga no, some private studios kasi pwede 'yon. Pwede mo ba akong tatuan mamayang alas 4? Na tulad ng ginagawa ni Maki sa Sunset Studio. Pag wala kang ginagawa. Actually, ginagawa namin yun sa 55 Tinta. Kaming dalawa, di ba? Okay, Nagtatatuan Nagtatuan kami, ganyan. So, hindi naman siya hindi siya kakaibang hindi siya kakaibang kwento si pag Elaine, ako dami nagginagawa. na ginawa sa akin ni Elaine. Pero coming from there, is there any kliyente na pinaka-paborito nyo yung gawa nyo? Meron ba? Siguro, Ayun pala, sorry. ang dami. To cut you off. Nasa mic 4 si Mads, wala lang siya visually, pero nandyan lang yan, naikinig. Ay. Ayun. Ano pa ba yan? Siguro yung mga natin, mas sa flash natin yun, sa mga personal designs appreciate namin. nila. Yan. So, wala talagang generally paboritong paborito nyo. Ang hirap. Pagka kunwari, dut-dutan, laban to forever. Wala naman kayong ganong... Ako, feeling ko ang cheesy nung sasabihin ko. Pero I think, for me, wala ko talaga super favorite. Pero sobrang happy. Parang naging favorite ko if super happy nung client with the tattoo na Even kahit nasabihin mong hindi masayang-masaya yung client, masayang-masaya yung pakiram. Meron ganun eh. Kapag yung na-execute mo ng maganda yung tattoo, parang, sobrang saya na. sobrang saya. Tapos ang saya pa ng client. Euphoric. Ano yung design in mind, yung nararamdaman nyo ngayon? Kung Ngayon? madi-describe nyo kung ano yung design na yun. Inabot nyo yung nirvana nung ang galing ko magtato. Shucks. Siguro kapag kasi sobrang ang style kasi na ginagawa ko is yung parang illustration type. Okay. Yung parang alam mo yung kung makakita ka ng mga old science books, makikita ka ng mga plants. Ang tiyaga mo nga sa pointillism. Yeah, sa mga parang pag alam mong mga single needle or 3RL na needles. Mahilig ako gumawa ng mga ganun tasks. Kung na-achieve ko na makagawa ko ng ganung illustration. So talagang self-valuation yung tagumpay. No? Oo. Mga ganun. Ganun kasi yung style ko. Pero ano yung mas favorable sa inyo? Malalaki. Kasi napansin ko sa inyo, wala kayong matigas na eto yung specialty ko na kumbaga as a commercial tattoo shop dapat sanay ka sa lahat eh. Yeah. Well, kumbaga yun yung idea nun eh na hindi mo alam kung ano yung darating sa'yo na project. Pero is there any value dun sa mas gusto ko yung mas malaki or mas gusto ko yung mas maliit? Kasi it's a whole different ball game as far as I understand pagtatattoo. Kasi si Kim yung isang resident artist dito, sobrang ang trinay niyang especially is the small ones. Ano yung micro talaga. So, tapos meron namang ibang artist kung kilala mas gusto nila yung isang parang si Dras. Parang hindi siya gagana pag sa maliit na produkto, di ba? Is there any value dun sa tanong na meron ka bang mas nililin na siguro sa sizing ako wise? for mas comfortable ako gumawa ng small to medium size tattoos. Okay. Yeah. Parang, may times, may mood din naman ako gumawa ng malaki. Pero it's sobrang bihira lang. And, ayun yun. When it comes to color, ayoko ng color. Okay. It's talagang black talaga. So, yun yung, ang maganda rin kasi sa 55. Kaya din madami weird mo dun sabihin kasi kay Dras ka dumaan. Yun nga eh, di ba? Kahit pinagsabihin, actually, tinulungan niya din naman ako dun. Parang sabi ko, sorry Dras, alam ko nagagal yun. Tapos alam ko, kasi yun yung style niya eh. Halos lahat ng mentor niya, yun yung ginagawa. Parang lahat ng kulay. Sabi niya, actually, in-encourage niya pa ako na gawin yung style ko, which is black and gray na sketch illustration type. Tapos tinuruan pa niya nga ako ng mga ibang techniques para mas ko pa yun, mas i-enhance ko pa. Ayun. Weirdo ko. Saan yung bilis niyang gumawa? Totoo ba to? Sobra. Yun. So, yung maganda rin kasi sa 55, kaya din madami kami. So, kunyari di ako comfortable na gawin tong ganitong design. Bibigay ko sa iba. Just yun yung nakakatuwa din naman yun. How about on your part? Pansin ko rin maliliit din yung gawa mo.
Mm. Pero ano na yung pinakamalaki mong ginawa as far as you can remember? Actually, nung nag-starting pa lang ako, mas malalaki yung ginagawa ko. mga sleeve, tapos back piece. Nung Damn. nagpa-practice ako, nung time na Lodi. Malakas practice, yung ano mo eh. mas gigil ka eh. Unang Mas bagyo. gigil ka matuto. Tapos pag ganun, pag napunta ka na sa professional, sa 55, so dun ka medyo magdadahan-dahan kasi kailangan mo mag-ingat. Dahil, syempre, di ba? Oh, Ano na yun eh, nire-represent ka commercial. na yun. May bandera ka na eh, actually. Oh. Pero hindi naman siya kakaibang turning point. Kasi usually, pagka on a school standpoint kasi, malalaki talaga yung gawa nyo eh. Kumbaga, tapos makikita mo lang nag-filter out yung mga tao na gumagaling sa maliliit at the end of the day. Hindi siya unang maliliit muna kaya. Hindi kasi pag nagpa-practice ka, di ba, gusto mo malaki kasi para masulit mo din yung Tsaka mas Ano, madali Yung yung setup. detail. Yung setup, di ba? yung para mas marami kang matutunan, ganyan. Okay. Ikaw ba, Beshi? Yung ano mo ba? nung first tattoo mo ba, malaki ba kagad? Or Hindi. Ano na, medyo small na rin yung nagsimula ako. lang din Kasi, talaga. ako Pero ano kasi, yung biggest mo? biggest ko, madami na rin. Kaya ko na gumawa ng chest piece, like sleeve dan. Yung hindi ko makakalimutan, alam ni Sixto. Yung pointillism. Meron din akong ganyan, Yung half pointillism. sleeve. Plus puro tuldok. 12-hour na tuldok. I mean, Ganda. sobrang tagal na. Pero, yun, yung mga ganun bagay. Yan, nakakagawa naman ako malalaki. Pero, mas na-enjoy ko pa rin talaga. Mas smaller lang na Ayun. tats. Sorry, si Six kasi nandun sa gilid nag-shoot ngayon ng stories. High five dyan sa gilid, Six. Si Six yung kanilang stage daddy sa... Stage daddy. Pero manager. I mean, manager. Shop manager. Manager sa Maginhawa, Manager. 55. Lahat Tawid ko na. lang, dahil nasa big studio, hindi mawawala yung idea nung may kliyenteng artista. Kamusta yung, hindi naman natin masasabing fanboy, fangirl tayo ng lahat ng artista. And ako kasi medyo, as photographer, tinatry ko ng mawawala yung professionalism mo pag ibinigay mo yung pagiging fan. Eh. Maglalagay ka ng konting shield para maging professional. And sa inyo, how about yun sa inyo? Kamusta yung anticipation kapag medyo may representation yung mga nagiging kliyente nyo? Ano yung mga techniques and whatever na. Techniques. Kunwari, sa'yo, si Direk John Prats, nagpatattoo sa'yo. Yeah. And sikat na sikat si Kyla. Yeah, Estrada. tas si Meryl Soriano, right? Kamusta? Kamusta yung ganong... Well, yung medyo baguhan pa ako sa 55. Isa sa mga na una ko natutuan, yun nga si Meryl Soriano. Sobrang kinakabahan pa ako nung una. So, kasi binigay talaga sa akin nung... Pero mabait siya, di ba? Mabait Super bait. Super, she made me feel comfortable. Ganyan. Kumbaga, mas Willie Revilla mo yung Oo. vibe niya compared kay ano. Yun. Okay na, syempre, so nakakaba kasi, of course, dala mo din yung name ng shop eh. So, Yeah. you really have to do your best. Kaya, ayun. So, Ano yung design na ginawa mo sa kanya? nagpagawa siya nung, ano yung Cherry blossom yata yun. yung cherry blossom, pati yung may waves, yung si Hokusai. Yung sikat, yung usong Yung wave. yung Great Wave of Kanagawa. Yeah, so yun yung pinagawa niya sa akin. Parang two Japanese designs sa likod niya. Tapos, yun, syempre, medyo kinabahan pa ako noon kasi it was my first time, Okay. tattooing. Siya ang unang artista mo. Tapos, that time din kasi, ayoko talaga muna as much as possible, iniwasan ko talaga magkulay. Okay. Kasi yun talaga ang weakness So ko. talagang medyo out of the box yung nangyari sa Yes, pero yun nga, binigay sa akin. Kasi noong una, suggest ko sa kanya, black and gray. Pero gusto niya talaga color. Tapos sabi niya ako, hindi, gawin mo ng kulay, kaya mo yan. Okay. Tapos parang ako, Si okay. Meryl pa yung nag-push Oo. So yun, ginawa ko naman. And how would you rate yung trabaho mo nun sa kanya? To be honest, Yes. medyo ano pa talaga ako nun, halatang You're starting up. yeah, you're it doing was the not grind. really my best work. Okay. Kumbaga. Sa'yo, Erin, and any notable, let's call it celebrity. Sila De La Cruz sister. Mika and Angelica. Okay.
Pero ano sila doon, kasama yung vlogging nila. Okay. So yun. So ano naman, talagang sobrang friendly naman yun ang nila. mahirap kasi nire-record pa yung trabaho. Tama? Pero Nagbablog ano pa lang sila kami during. doon. Wala lang, chill lang. Pero sila lang yung, kasi ang fun naman nila maging client eh. Kasi ang bait nila masyado, lalo si Mika. Okay. Sobrang cool lang niya magpatatos. Kasama, Okay. sino ba yung boyfriend niya kasama niya? Wala ata. Wala ata ako. Alam mo hindi niya ko lang kalye yun. Ayun. So, apat sila doon. Couple. Yan, vlogging, tapos... Ayun, coming from there, ayun, how would you rate naman yung naging trabaho mo sa kanila? Baka 10 na lang. Kasi masaya yung Okay. yung scene nung pinatato Nung niya. Saka nangyayari. small lang naman, cute lang yung pinatato ni Mika. Saka yung ate niya si Angelica. Sana Oo, all. yun. Sobrang saya. Pero ayun, coming from there, paano nyo naman i-handle yung type ng tattoos ng gusto ko yung tattoo ng ginawa mo kay ganto. Meron ganong tipo ng tao eh. Yeah. Yan. Kamusta yung ganong idea? Kasi yun nga, as far as we have talked earlier tungkol dun sa idea nung may apprehensions ang Pinoy kapag nagpapatato eh. Yeah. And not all are creative. Gusto lang nila magpatato. True. And kung nakita lang nila sa Pinterest, okay na yan. Actually, Maganda ako na. meron akong nagawa ko na siyang tattoo, tapos yung pinakita sa akin, yung gawa ko mismo. Parang, as in, yun yung gusto niya Again. ipagawa. May mga ganun. Parang, ito ulit. Pero gusto mo ba ibahin natin ng kulay yung mga petals? Para maiba naman doon sa ginawa ko. Pero yun talaga yung gusto niya. So, Ulit, saan niya nakita yung gawa mo? sa Instagram. Tapos yun din yung pinakita niya sa akin, yung mismong ginawa ko. Gusto niya din. And, di ba, nakakaano rin minsan. Well, nagigets ko yung as on the art side of it na. Syempre, gusto mong baliin din yung kahit na yung dati mong gawa. Ayun, ako siguro mag-tito mode lang and mag-a-advise lang ako sa mga gustong magpatato. And isang technique is print out an idea or na gusto mong ipalagay, then ilagay mo sa pintuan mo na dinadaanan mo araw-araw. Kasi para tuwing bubukas mo yung pinto, hindi ka nagsasawa. Kasi ang tattoo is permanent. And Commitment. hanggang sa embalsamador, makikita yung tattoo na yan. Doon. Committed ka dapat. And ang pangit naman nung point nung 2-3 months pa lang, hindi ka na masaya. Find the happiness first, find the design first. And it would come a long way. Kasi ako, tulad ko, meron akong commitment na puti lang yung paggagawa ko. And up to now, Hindi ko na napansin. and up to now, nagiging kwento starter siya. Yung, alam mo yun, paano ba, yung values na nakukuha ko sa kanya is, tama yung decision ko. Tama yung ginawa ko. Coming from there, any weird placements na siguro napanood nyo dun sa, kung pinanood nyo yung episodes, kasi tinanong ko yung mga residents dito kung ano yung mga merong weird placement request. Meron din ba kayong kwentong ganun? Yeah, may natutuan na rin ako sa puwet. Heart na maliit. Heart na mali. Nag-iisipag na ako hanggang ngayon. Napanood ko yun eh. Tapos iniisip ko din, ano ba yung sa akin? Hindi ko maisip. Pero baka Meron wala. may nagtanong sa akin Sa dati. ulo. Sa 55 din na parang mag-walk-in client siya. Tapos tinatanong niya kung pwede magpatattoo dito sa taas ng M. Sa private part ng babae. Doesn't do talaga. Tapos ako kasi, syempre that time, medyo nagsisimula pa rin ako. Okay. Binigay ko muna sa ibang artist, like, yung may experience na sa ganong klaseng placement. I think it was Sir Oski eh. Tapos, ayun, hindi ko natuloy sila, pero gusto niyang paggawa ng rose doon. Okay. And I think she was like, Parang ang sakay. ano siya eh, parang 40 plus na rin. Okay. Ay, well. Diba? Baka kaya, Yun ang tattoo ng tinanggihan mo ah. Ay, kaya, diba? Ang pang Women's Month yung design niya. Yeah. Pero yeah, I felt, hindi pa ako comfortable pag magtatato sa mga ganong area. So, Even up to now. parang binigay ko sa yeah. Kasi, hindi lang, siguro ako lang yun. Actually, give and take naman talaga siya. Hindi naman porkit Hindi gusto naman mo. lahat. Hindi That's true. Wag tayong matakot dun sa denial ng tattoo artist. Pero syempre, meron ding apprehensions yung mga yan. May boundaries din naman ako. Syempre, So, ayun. ayun. Ikaw, Erin, iniisip kamusta? ko nga eh, kung meron eh. Pero, parang wala. O baka ang mas tama sa is weird na design na pinagawa?
Weird na design. Nandun. Parang wala din. Pero meron lang ako. Yung eksena lang na medyo weird kasi parang yung umiiyak yung client mo. Sa sobrang saya, sobrang proud niya, tapos naiiyak siya. Ganon. Talagang love na love ko to. Ang saya. Di ba? Yung una, medyo na-weirdohan ako. Pero nung habang nalalaman ko yung kwento niya, parang, certain naman ni Madam. Love na love siya. Mas nagkakasense yung trabaho mo. No? Pero against all values, saan ka mas favorable? Sa coil o sa pen? Sa pen. Okay. Kasi ang liit ng kamay ko. So yung coil pa lang, mga 1 hour pa lang, nagamit ko yun. Pag- Nanginginig na yung kamay ko. Yeah. Sobrang Okay. bigat niya. Tapos yung vibration pa, mas malakas. Ikaw man, ano yung preference mo Well, pagdating dyan? technically, of course, pen and direct drive. Yung direct drive, yun yung before pen. Yun na yung mga parang machine nga na wala ng tunog. Siyempre kasi, again, tama, magaan kasi. Kasi nga kamay nga namin, small. Pero for sure, nag-coil ka rin. Nag-start ka rin sa coil. Pero ngayon may dinadala kayong brands? Wala Naman. Wala naman strict na brands. Sa preference, meron kayong brands na... Ako ang ginagamit ko ngayon, FK Irons. Okay. Machine. Ako FK, gaya-gaya lang. Ang Hindi, ganda. FK, tapos yung mga bagong ngayon na Actually, ang dami na rin kasing bagong modern parang, machines na talaga. parang ano na rin parang smokes na rin sa Amerika yung mga brand grabe. ng pen. Gusto magpalit, no? Well, actually, ano rin yan, it's the Lazada generation, Lazada actually. I mean, dati, meron akong kwentong naririnig na special order pa yung mga pen type nila dahil actually, sa new technology. Ngayon, parang mahirap. photographers din, lahat meron na. No, mas madali nang mas kumuha. madali nang Mas mahirap maghanap. dati. Dati talaga, actually, kahit pagbili pa nga lang ng coil, Oo, mahirap coil. pa. Kahit nga yung mga Oo. ink, sobrang hirap pa. Sobrang before. hirap before. As in. Nabutan Pero- namin. Pero ngayon, ang mahirap na bilhin ngayon sa supplies sa pagdating Gloves, sa coil is gloves. hindi yung gloves, number 1 yan. Oo. Yung needle Bakit ba nila. extra small kayong lahat? Small kasi. Small lang naman. Not extra small. Yung needle kasi ngayon, may one time bumili ako, yung bumalik sa akin na yung dumating sa akin, old stock. So, nakikita mo na may discoloration na, tapos malapit nang mag-expire. So, sabi ko, nawawala na ba yung standard needle? quality. Saan na kaya yung pinakamagandang supplier, di ba? Na Okay. mabibilhan mo ng Puro Oo, bago. kasi nung nakaraan, namigay ka, ginawang pusher yung Oh, mga needle. Kasi nag-expire pala siya. Yun yung idea. Sabi ko, Yes, nag-expire. Lahat. Di ba? Lahat may expiration date. Well, ayun. Pero kayo, nagko-compete kayo? Sumasali kayo sa competitions? Ako yun. Ako hindi. Talaga? Hindi Never. panlaban yung gawa ko eh. Aya ako dun. Kasi, Saka yung, ano yung yung nagiging... time pressure din sa competition. Hindi okay. ko kaya. I'm So, yun competing yung- with myself. Ang ganda. Di ba? Yeah, Totoo pero naman. same with Pero meron fashion. talaga kasi ako, sa exposure ko rin sa eksena ng tattoo. Meron talagang eager to join. Meron din eager to mas nakikita nila yung value sa competition. Ngayon, meron din tulad nyo na hindi rin ganun ka diin sa competition and may apprehensions din. Kasi totoo yan, kahit sa anong larangan sa fine arts, sa arts, meron talagang diin talaga sa competition and meron namang nandyan lang pero Yeah. magagaling din naman. Usually kasi kapag yung mga nagko-compete, they're doing it for the sake of connections din. Yeah. Kasi yeah. makakahanap Talagang ka rin PR talaga siya, ng PR work mga siya. potential clients din sa mga ganong klaseng scenes. So, yun. Yun yung kagandahan sa competitions. Which is hindi rin naman siya, it's part of the grind Yeah, para sa it's iba. part of the Kumbaga, grind. it's part of the process para sa ibang tao. And how about sa si Erin masipag sa sa reels eh. Kamusta Reels, yung ganong values ng pagtatato? Sabi, ang galing, ang sipag. Totoo ba? Isa sa gusto ko yung mo eh. Is that Van Gogh? Yung mata na isa sa reels mo na. Tama, Van Gogh yun, di ba? Van Gogh painting yan. Paano yung workflow sa ganon? Ikaw lang gumagawa? Meron kang nag-edit or? Van Gogh. Yung latest na ginawa ko, Van Gogh self-portrait with yung sunflower. Yeah. Yun, inedit ko lang siya Photoshop. So, nagbigay si client ng reference niya.
Tapos, pero ang gusto niya, kasi syempre naka-side si Bango dun sa binigay niya. Tapos gusto niya, naka-front, Nakaharap. parang ID, sa ganon. So, naghanap ako ng yung self-portrait ni Bango na naka-front view. Yan. Tapos, So, ikaw lang in-edit ko, yung sa reels Photoshop. mo, ikaw lang gumawa nun. Yes, oo. Very So, good, ang edit. sipag. Tamad ako eh. Saludo ko. Hindi, I mean, Totoo saludo ba? ko sa ganun. Kasi ako, actually, sa eksena natin, overall, it's part of life na eh. Kumbaga, kanya-kanyang hanapan ng workflow kung paano mo i-incorporate sa trabaho mo. Yung, ang Reels, ang TikTok, ang YouTube, whichever. Trabaho din siya. Technically, trabaho din siya. Hindi naman ako nagre-reklamo. Ako nag-enjoy naman ako mag-edit ng mga ganong Yung video. pinaka-importante, na-enjoy mo at the same time Tama, yung paggagawa tama. ng reels, di ba? Hindi, kasi parang itong idea na to. Oo. It's another, kumbaga coming from a tattoo studio, anak lang siya ng tattoo studio na. Sige, try natin gawin. And sipag at tapang at kumbaga mixed Yun emotions. talaga din yun siya. last ng loob, Totoo. makipag-communicate. Ayun, hindi yun, saludo ko dun sa part mo na yun. Kasi nga, diin yung reels mo eh. And it's, kumbaga, yung flavor mo, natatranslate mo naman siya on that part. Hindi, ayun. Si dagdag ko lang, si Maan na feature sa Cosmopolitan sa top 7. Dapat Yes! kasama si Elaine dun eh. Ayoko. Wait, basahin ko ng Parang maayos hindi ko yung title nung Wow! sa Cosmo Hindi, 2018. Emil. Tama? Galing. 2018 Cosmo. 7 local artists who does delicate and dreamy designs. Tama ba? Ayan yung yan. So, dati pa siya. So, Dati pa siya. being research. Kamusta yung ganyan na kasi magazine, hindi na ako naniniwala sa kanya actually. Coming from a photography standpoint, it's a dying media. And 2018, nandyan pa rin naman. Printed out to, no? Printed out. Hindi. Actually, Digital lang. online na So siya. sorry. Mali pala yung diin ko sa magazine. So, kamusta yung naging effect nun sa Actually, personally? that time din kasi lumabas yung mga ganyang articles online. Ang laki ding tulong sa business, of course. Okay. Yeah, mas na kilala yung name ko, because of 55 din. So, sobrang ganda opportunity din talaga. Okay. Gets naman on that part. Talagang Cosmo ang galing. Ang galing. Cosmo girl. Cosmo girl na. Pero ano yung isa pang Cosmo mo pa? Yung sinabi ni Six. May Cosmo ka pang bago? Ano yun? Yung latest. Parang nag-live sila sa TikTok. Okay. And So may gano'n na ring for women's media then, they just ask about tattoo stuff then. Interview lang. Interview, pero live siya. Pinagtattoo ka, hindi naman. Hindi naman. Ang ganda naman. First TikTok. time ko yun na live interview. Tapos may mga, dun sa TikTok, yung may magtatanong din pala dun ng mga questions. Okay. Shit, ano yun? Nakalutang yung paa mo sa tubig nun. Oo, so parang ako, ang dami nagtatanong. Totoo, pagka live. Pero yun nga, hanggang 1 hour lang siya dapat. So, hindi ko na nasagot yung ibang question. Sorry. Bakit yun sabi mo, dapat kasama si Elaine? Kasama dapat siya nun eh. Kaming dalawa eh. Kasi, talaga, nahiya talaga. Ano ba to? Ano yung Shy ginawa nila girl. interview? Ganito, front-facing din. Hindi, magkatabi kami. Tapos ito talaga yung phone. So parang, basta hawak So, ko yung parang ganito mic. din yung setup. Hindi nga, magkatabi lang talaga kami literal. Okay. Tapos may yung mic, tapos may nakalagay na Cosmo. Tapos magtatanong siya sa akin. Yung pang-reporter na Na parang reporter. Oo, gano'n. Tapos parang nakatingin kami sa doon sa camera. Tapos parang akong awkward ko. Parang nag-live selling kayo. Ganun. Oo, Ang ganda. parang gano'n. Tapos parang ganito na pala ngayon. Tapos, astig. Pero how was the medium? How was the idea? Actually, nakakatuwa naman kasi, yun nga, nakaka-attract din siya ng, yun nga, ng Hindi, mga I mean, mas yung... personally, ano yung pakiramdam niya? Cute naman. Cute kasi yung may mga nagtatanong. Nakikipag-interrupt. Okay. Gusto yun yung favorite ko yung may nagtatanong Sana eh. Any weird questions dun sa part na yon coming from to the audience? Ano yung mga weird na questions? Wala na. Usually yung mga tinatanong naman yung paint scale, Okay. like, or yung best placement na so ano siya, medyo Oo. filtered naman yung mga filtered questions. naman. Ay, actually, may nagtanong ko yun. Ganun din. Kung ano yung tinanong niyo kanina na kung saan yung parang unusual part ng, may mga nagtanong din ng ganun. Ano ba yung best? Pinipili nyo yung, or lahat
ng tanong binabasa or pinipili lang din? Hindi, talaga tinatry namin sagutin kung ano yung mga Okay, dumadating. so wala kayong producer sa likod, talagang on the spot. On the spot. Ang lala. Shit na. Binigyan lang kami ni Six ng parang kung ano yung Guideline. tatanungin before the day ng live. Sorry ako pala ang informal nung sinend ko sa inyo. Kasi hindi ko pa natatapos yung Hindi, okay na. Hindi, okay, ano lang yan. Kasi nga baby pa ang podcast, hindi ko pa na-formalize yung mga bagay-bagay. Nung minessage ko si Six, oo nga, nakalimutan ko, kailangan may media something din kami na para magka-background lang. So anyway, ayun. Ang galing, pero ang ganda nung sa TikTok. Ayoko siyang gawin. Very parang totoo yung live sale. Tapos may mga nagbibigay na heart. Okay. Wala naman nag-Gcash sa'yo. Anybody? Sana nga meron. Lost opportunity. Wala kasi akong TikTok Ako, hindi ako nagpa-practice sa TikTok. Pero iba nga yung kawildan nung sobrang side na dami yan, pala dun. No? Daming tao dun. Ako meron akong TikTok pero mga ilang video lang. Lang din. Puro tattoo lang. Tapos short video lang. Isa pa nandito sa notes ko is, explain mo sa akin yung kay Bizu. Ay, shocks. Nakita ko lang, naka-feature kasi sa'yo. Sa Blue Leaf. Ang ganda nung idea na nakipagtrabaho yung mga chefs sa artists. And ano yung naging pitch nun? Ano yung idea? Kasi technically, in-email ako ng Blue Leaf. Akala ko scam. Kasi Blue Leaf di ba? Sabi ko, wala siya sa eksena. Noong una nga kasi parang very normal email. Tapos, wala naman din kasi akong alam sa ganong scene. Sa mismong food scene. Siyempre, alam ko lang mga normal na pagkain. Yun. So, in-email nila ako na magkakaroon sila ng event, last year na event na they wanna collab with artists and the chefs or the catering service, catering people. Tapos, ayun, nag-isip kami ng concept. Ang pinartners... So, mahaba yung workflow nito? Yes. Parang binigay sa akin 2023, mga mga bare months ng 2023, then yung event was January ng 2024. So may pre-prod pa talaga. Yes, so ganun lang din, collab. Ang ginawa, parang nakipag-collab yung isang artist dun sa isang catering service. Binigay sa akin Bizu. So, ayun, nakipag-usap ako sa kanila, nag-learn kami ng meeting, tapos yun, naisip namin gumawa ng concept about love. So, pero ang galing nun, nagdo-drawing ka sa pagkain. Meron doon ko din nalaman na meron palang machine na nag-etch ng design sa food. So, Beshi, layout to, tapos siya, yung parang yung sa damit. Parang gano'n. From digital to food, tama? From digital to food. Yeah, kasi, so, hindi siya mano-mano. Kasi yung ibang designs ko doon, na nagawa ko na rin designs before. Okay. Kasi syempre mamimili din sila eh. Tapos, ang ginawa ko na lang concept. Ang plate ng pakiramdam. Yes, para akong bumalik ng college. Yung kumbaga talagang ganun. Kasi nga, hindi mo ka-eksena yung katrabaho mo. So yun, so parang maganda pa doon, nanghingi din akong tulong doon sa friend ko na writer. Sabi ko, meron ka bang gawa dyan about love? Ganyan, okay. Tula. So binigyan niya ako ng tula. Tapos yun din yung, parang yun yung value. Yun yung, Oo, yun. Yeah, I get you on that. So sabi ko, parang tatlo kami nag-collab doon. sabi ko sa Bizu, baka gusto nyo gamitin tong tula to para masama din sa concept ng love. Ganun. So yun, parang gumawa ako ng illustrations for that tula. Tapos para magawa din ng Bizu yung kanilang part. Kasi kaya ang meron akong puso sa ganyan. Kasi ang thesis ko ganyan. It's poetry and photography. Yeah. Kamaga, dun si Salita Tanaw nang galing, Mads. Kaya siya Salita and Tanaw is because words and poetry. Salita and Tanaw. Ngayon ko lang nalaman yun. Sobrang cool. Ngayon ko lang nalaman yun. Salita Tanaw. Ang basic na kaya, di ba? Pero ayun, ang ganda nung idea. And tapos tumawid pa siya sa food. Yeah. Paano nyo pre-present yun? In video form? Hindi, parang... O kinater talaga? Kinater ano yung pakiramdam nung kinakain yung artwork mo? Sabi ko, hindi pala to scam. So, natuwa ka rin kasi kinakain nila yung artwork. Kasi parang course meal siya. Okay. So, 5 course meal. Okay. So, may... yun nga yun. And sino yung audience? Mga in-invite din ng Blue Leaf. Okay. Mismo. Tapos...
yun nga, parang course meal. So, 5 siya na courses. Tapos, different designs na nakalagay dun sa mismong food. Okay. Yung isa dun nakasketch sa macarons. Yung isa dun nakaprint dun sa isang chocolate. Tapos Parang sabi ko meron sa ako food, isa nakita. Ano ba yun? Lumpiang sariwa ba yun? Parang, Hindi. sabi ko, ang galing na nakadrawing sa pagkain. yung parang bread. Parang Kasi pahaba. pasta. Tapos bread. Okay. Tapos naka-etch dun yung design. Sorry, lumpiang sariwa yung pumasok sa utak. Tinapay pala. Oh. Well, anyway, ang ganda kasi tumawid-tawid yung from words to drawing Tapos to food. to food and to stomach. And it's a lot of love. Kaya ang kakaiba galing, din. Kakaiba experience din for me. Pero ikaw, Erin, after tattoo, ano pa yung mode of expression mo pagdating sa arts? Tuloy-tuloy ka pa rin sa nagdo-drawing ba? Or any side of Nagtatry that? ako mag-painting lang sa bahay. Okay. Ganun lang. So, tattoo muna and before painting o painting muna before tattoo? Painting muna. Okay. Kasi, syempre, kailangan mo mag-practice. Mm. Yan. Tapos tattoo, tapos painting. Ganun lang din. Kapag So, may free hindi. time. Hindi ko pala naitanong sa'yo, ano yung nag-clinch sa'yo na mapunta sa creative side? Kasi hindi nakakain ng pintura, sabi ng mga, ng mga magulang. Okay. Di ba? Actually, hindi ko talaga din, pinla na maging tattoo artist. Kasi before naman, Nobody hindi naman. does. Di ako Oo, naniniwalang may nagtanong magiging tattoo artist ako. Wala talaga. So, yun. Siguro parang destiny lang din. Okay. Para Chamba sa lang akin, din, parang sa ngayon yung iniisip ko na, yung mga pinagdaanan ko, yung ganyan. Sabi ko, talagang dito ako talaga napunta. Kasi, naalala ko yung mga high school friends ko, mga classmate ko, nung nalaman nila na tattoo artist na ako, parang sila yung nagsabi sa akin na, dyan ka talaga bagay. Parang ako hindi ko alam na, talaga. Kasi parang sabi nila, parang ang OC mo nung high school pa lang tayo. Parang sila yung nagkikwento sa akin na, parang ang OC ko daw, tapos yung mga projects namin, extra effort ako. Talagang talaga, promise Get it. Hindi kapag may class program, ikaw yung tiga-drawing. Tapos doon ko lang Kaya tingnan lettering na-realize sa blackboard. na, wow, talagang ganun pala talaga ako. Tapos, syempre, nung kabataan And namin. late realization na yan. Nung ginagawa mo na siya. Late Very na. good. Late na. Tapos, yun, pero kami kasi marami akong pinsan, so, masaya yung childhood ko eh. Sobrang Mga saya. 32, Dami ako. ganun. Tapos, nagdo-drawing kami, pero hindi ko sinasabi na ako yung pinakamagaling. May mas magagaling sa akin ng mga pinsan ko na nagdo-drawing kami. Mga anime lang yan. Tapos, yan. Tapos, pero last nyo nakapagpa-realize sa akin, bakit ako napunta dito? Meron akong... Tapos talaga nagkaroon ka ng transitionary age ng ginagawa mo na siya eh. Yung pagbisita ko sa Bulacan, kasi taga Bulacan talaga ako. So, yung classmate ng sister ko, parang pinaalala niya na naman sa akin na, ikaw yung gumagawa ng mga parang kanta, nagsusulat ako ng kanta, tapos nilalagay ko sa isang board, tapos dinidesignan ko, tapos coveran ko so pa. may extra. Yung sinulat mo na yung salita, may extra drawing pa. Huwag kang mag-alala, ganun din ako gumawa ng poetry dati. Yes, sabi ko, Sa word art. Parang sila, naalala nila na ganun pala ako. Tapos hindi ko na-realize na, talagang sa arts. Hindi, ikaw, Erin, Maan, ano pa yung mga weird na application mo ng art? Nagpe-paint ka pa ba? Nagmumural ka pa? Or... Hindi. Hindi mo na talaga. Nung nahanap mo na si Tato, nag-stick to it ka na. Actually, pero nakakamiss din naman mag-paint din. Or talagang nandito ka, nasa graphics ka. Graphics talaga. Ang na-miss ko nga yung traditional type na yung pen and ink or painting. Nakakamiss din gumawa. Yun kasi, tablet na lang din talaga. Parang easy na lahat ngayon. Sabi ko nga kasi, convenient. tulad nung isang tawag na resident artist dito, si Saya. Sabi ko siya yung Fine Arts 101. Nag-apply pa rin siya nung screen printing, yung stamping. Sabi ko, parang ang sarap din balikan pag nakikita ko siya. Pero alam mong, dinaanan mo lang kasi siya. And hindi mo minanage na mag-specialize on that part. And siya, ginagawa niya pa rin hanggang ngayon. Which is, nakaka-end. Tulad ng mga material, eto kay Saya Tomads, di ba? Yung calendar. Yes, di ba? Kumbaga, yung mga luma nating ginagawa nun, when it applies nung ngayong panahon, parang mas higher yung pakiramdam ng value. Nakakatuwa lang. Oo. It takes time, pero ayun. Is there any field na gusto nyong biyahihin on the part of the art scene or the creative scene? May kulang pa bang hindi nyo nagagawa sa art? Yan pa kayong diba? gustong gawin? Oo.
Be bold, no? Yun lang eh. Na parang, ipakalat mo pa yung gawa mo. Napaisip silang Diba? dalawa. Ano pa? Be ready. Oo, Hindi, pero siguro feeling ko nandun sila sa intensity pa nung concentration sa tattoo eh. Yeah. Oo. And Mm. hindi pa kayo nag-veer away on that part pa. Well, Well, hindi siya veering away. wala pa naman ako na ngayon. Na in the Hindi art pa naisip. side. Parang naisip ko rin maging nakwento ko nga kay Sixto, yung gusto ko rin matry mag-bartending. Okay. Hindi, actually. Pero hindi siya art sa art scene, pero wala lang, as a hobby lang. Art pa din yun. Ah, Kasi technically, sumasayaw ng it's- yun I mean, eh. not in visual arts. Actually, may yung standpoint of view. isa kong naka-line up dito is may in-invite ako na bartender from Cool. Makati. Ayan. And yung art side niya na bale is nararamdaman yung para din siyang food. It's the flavor, it's the experience, and it's may visual factor siya na. Yeah. Mixing. Hindi ang saya, ang kulay, pero mamaya patay ka na. Oo, Kumbaga, nakalasing ka yun yung na. art side nila eh. Yun yung demon side ng May, part. yun din naman yung naisip ko ngayon. Pero hindi pa naman siya hindi ko pa naman hindi siya gagawin. urgent. Hindi pa siya urgent. Nagkakaroon lang ng sa utak. Ayun, how about sa'yo, Erin? You're doing piercing, you're doing tattoo. Meron ka pang gustong Ako ngayon, tripin or biyahihin on that side of the earth? well, ngayon, nagtatry ulit ako mag-aral mag-guitar. Sorry. Mag-guitar. Okay. Oh. Ay, di ba parang Yun. Ginagawa ko ngayon. Pag, Ayun. sa May bahay. tanong ako, pwede ako Sige, magtanong. go naman. Yan. Saan mo natak yung last ng loob na mag-pierce? Kasi ako Ay, takot na actually, di takot ko pala ako natap dyan ng gusto yung eh. piercing. Takot na Gusto takot ko rin ako malaman dyan. yung Actually, yun nga. yung Yun na, answer. yung sinasabi ko sa inyo na gano'n. Yun naisip ko. Kasi, ano lang din to yung mga teen pa. Ako lang din talaga nagbubutas sa sarili ko. Okay. Tapos may mga pinsan ako. Dahil marami nga akong pinsan, sa akin din sila nagpapabutas. So, sila yung mga alay. Hindi mo alam. Mga unang alay. Oo. So, hindi ko talaga alam na dito din ako mapupunta. Ito din yung magiging career ko talaga. Parang nagtuloy-tuloy. Okay. Tapos napunta lang na naging professional lang yung trabaho ko. Mas naging lang yung setup ko. Mas maganda, kumbaga, mas naging luminous. fine lang. Mm-mm. Pero Nakinis mo na yung as workflow. in, doon talaga ako galing. Paano mo na-handle? Kunwari, nagkakaroon ba ng tendency na minsan babalik sa'yo yung client tapos Na-infect, infect, ganun. oo. Ayun. Actually, marami kaming ganun. Oo. Marami kaming ganun sa shop. Paano yun yung hina-handle? Doon ako takot eh. Kasi kami, bago naman umalis yung client sa shop, talagang todo bigay kami ng aftercare instruction. Oo, mismo. May follow-up pa online, Oo. nagsisend pa kami sa kanila ng aftercare. So, Mismo. syempre, kailangan, pag labas nyo ng shop, gawin nyo Gawin na yung yan, responsibility nyo na yung, kasi hindi naman namin kayo babantayan, hindi naman namin yan. Any weird, Oo. yan, isa, dahil nandyan na tayo, may mga weird places ba na nagpahikaw yung Pierce, mga oo. tao? Nipples, nails, and everywhere. Normal na siya para Oo, sa akin normal na. Na-expose na ako sa Kilay, normal na din ba Normal sa'yo na. yun? Hindi, Ilong, hindi naman na siya kakaiba ngayon sa mundong iba. Sa ilong kasi, sa Indian, din, di ba? Parang normal lang naman yung mga napipiercingan ko. Pero may mga nagtatry na Wala gustong, nung nakabaon sa cheek. Mga ganun. wala pa. Hindi Hindi ba pa ganun ganun eh? ka-extreme. Nakabaon dito. Nagaganon ka ba? Yung Hmm. implant, Implant. na Dermal. Dermal hindi. Oo. Hindi ako. Ah, Si okay. Sir Oski ang tagos lang, nag-dermal. Pero may Kasi ganon sa namin. 55. Meron. Wow. Si Oski, alam ko, Si Oski. nagde-dermal. Actually, nagpaganon din ako kay Sir Oski before. Meron pala si 6. Meron pala siya. Dermal. Kay Ano Sir daw yun? Oski din. Namamagnet yan. Okay. Oh. Okay. Yun. Tinuturo ni Six ngayon yung dermal Oo. sa mukha. Oo. Ayun, ako kasi wala akong hikaw, so hindi ganun ka-grabe yung intensity ng knowledge ko Oo. sa kanya. So, Siya nakatunnel din siya eh, si Ate Erin eh. Ayan, si Tunnel naman di rin siya kakaiba sa akin kasi nung college, meron ng kaklase, kaibigan, kabarkada na. Nag-expand siya ng tunnel na nagyoyosi lang kami sa gilid. Sabi niya, Maki, expand tayo. Ano? Ha? Binigay niya lang yung parang yung kokong lawin na parang Yung parang cone, parang cone. Oo. Sabi, ayoko, nakakadiri. Oh, punit. Pero ayun, if on that note, is there any more that you want to talk about on this setting naman? You want to share something? Share something
sa arts, sa people, sa pagtatattoo, ano yung mga minders and knowledges na Do you have pwede? reminders para sa mga gustong mag-tattoo or naman gustong magpa-book sa inyo or Oo. whatever. Ako sabihin ko lang, alamin niyo yung design nyo. Yeah. the Pwede start din of kasi everything. naman nga na ipaubaya mo totally sa artist. Artist, Pwede Mm. naman yun. Well, oo nga, tama. Bigyan mo ako Dalawa nga pala yung Mm. ruta actually. Oo. Gusto mo ng tao, gusto mo ng taong nakaluhod, o yan, sige. At least may concept. Mm-mm. Yung ganun. Huwag Para kang may darating idea. ng blanco. Oo. Unless Oo. gusto mo talaga yung artist na, oy, gusto ko yung nagustuhan niya sa Flash, di ba? Yes, Like, yun actually. I like that. Ano, artist Mm. side naman na yun. Oo. Gusto ka nung client. Oo, mismo. And dapat 100% sure ka talaga. Kasi, Bakit? May bumalik ba? May bumalik na hindi sila sure after. Ako talaga? meron akong client na nagpa-tattoo siya. Tapos parang yung tattoo niya ngayon, yung mga existing na niya, parang gusto niya ipabago na parang mas mahirap na kasi gawin para sa aming mga artist yung may existing Cover na. up. Tapos cover up. It's one of hindi the... niya cover up yung gusto niya. Yung parang gusto niya lang maging bago yung tattoo niya. Ah, Ayaw niya ipalakihan. Ayun yung mas mahirap. Diba? Ayaw niya palakihan. Ayaw niya nung very limited yung Oo. Tapos gusto niya baguhin lang, gawin lang parang bago. gusto niya gawin ng miracle. Oo, yun. Na parang- Ang malala pa, marami. Marami siya. tattoo artist yung pinuntahan nyo Hindi, hindi mga hindi miracle tumagi, workers. hindi Sige, tumagi. may operation. Oo, diba? Yun yung parang pinaka-mahirap talaga. Yung cover up, sobrang Oo, hirap cover talaga. Like, actually, Tapos ang iba na dami yung ko rin, balat. Iba dami na yung ko rin balat kilala actually. na artist din na ayaw talaga Hindi gumagawa ng tumatanggap. cover. Oo. Kasi una sa lahat, syempre, parang, for me, yung tattoo etiquette din. Na, Yes. na, oh my gosh, I'm gonna cover up someone's work. Mm-mm. Sobrang, Totoo din. especially before, na-desensitize na ako ngayon. Pero, yeah, before talaga. As in, sobrang nakakasad din. Kasi, syempre, may nangyari na rin sa akin yun. Yung nalaman ko rin. Kasi ganun kami minsan. Kunyari, may isa akong kaibigan ng artist din na nagpaalam na sa akin na maani ko cover up ko yung ginawa. Okay, niya. So, may ganung bagay. May mga ganung bagay. very good practice. So actually, sa mga tattoo artist din, it applies din Parang yan drawing ako yung pader, tapos dodrawingan mo. There's a fine line of etiquette between artists din. Okay, desensitize naman kami. Pero, yun na. Maliban lang doon is yung hirap din. The technical way of covering up a tattoo. Yes. Sobra. As in, parang, yung ibang ginagawa ng ibang artist, yung full black ang tawag. Oo. Carabao skin. Carabao skin. Yeah, Carabao skin. Wala ka nang no choice eh. Wala ka Sige, nang no i-block mo na. Oo. I-block mo na yan. Mas yun na lang eh. So, syempre, mas maganda pa rin talaga na before kang, or iplano mo man lang. Mm-mm. Like, kung saan yung so, kaya sobrang Well, importante actually, yung placement. ganyan ako mag-isip kung saan ko ilalagay. Placement. Yung design. Placement muna Kasi bago pwede yung naman design. since yung uso na ngayon, yung patch sleeve. Yan nga, yung pwede ganun na lang. Parang isipin na kung saan Paano mo magbibigay? lalagay. Kasi parang imposible na gusto mo magpatattoo pero wala kang idea. Yung wala ka man lang naisip na May iilan na design. ganun eh. Meron Diba? ganun. May Yung ilan na sa'yo, ganun. ikaw na bahala. Oo, Parang ang hirap, hindi oo. naman kita kilala. Oo, Parang diba? ibibigay. Sige, wait First lang. time na natin Parang mag-meet. parang 1920s na mga marino ng World War. Oo. Gusto ko yan, matato. Oo. Di ba? Kaya talagang, which is, like ko sinasabi, think before you ink. So, tama. Think Tapos before you ink. search lang kayo yung yung Grabe, sa sobrang mga artist. accessible na lahat ngayon. Dati, kailangan pa pumunta ng library or Tama. bumili ng book sa National Oo. Ang intense nung library. Ganun. Sa library or National Bookstore para magbumili ng mga mga books about designs. Oo. So, ngayon lahat nasa Pinterest. na, actually. Grabe sa ngayon. Google. Sobrang Sobrang wild na. jackpot ng mga batang nag-start up. So, And easy. ayun, from that note, any advice sa mga gustong maging tattoo artist, ear piercers, whichever gusto mag-dwell dun sa eksena? Siguro yung masabi ko lang is, maganda talaga mag-start. Like, syempre, may edge din talaga if may alam ka na talaga sa arts. Okay. Especially kung alam ka na talaga mag-drawing, may edge yun. Pero siguro kung yung iba, yung medyo nakangapa pa, okay lang yun, basta practice ng drawing everyday. And siguro, maganda talaga is lumapit kayo sa isang tattoo shop. Okay. Apprenticeship Apprenticeship talaga. Is the Kasi way. yun yung
The best. Mahirap kasi yung tipong bibili ka lang ng machine online, tapos gagawin mo sa... I mean, pwede na. May Pero mga okay gumagawa lang din naman. kasi may YouTube naman. YouTube University. Pero iba pa rin kung hands-on talaga. Oh, iba yung hands-on. Kasi syempre may mag-guide sa'yo. May mag-guide sa'yo like, yung Best iba, practices. actually, may kilala nga ako, nagsimula siya like per years ago na to. Parang bumili lang siya ng machine online. Tapos nagtatattoo siya, proud pa siya, ina-IG story pa niya na tatattoo siya. Walang gloves, be. Tapos sabi ko, may message siya, be, bili ka lang ng gloves kahit dyan sa Mercury. Kasi diba, yung again, about hygiene, sobrang nakakatakot yung mga. So, mas maganda pa rin talaga na. Pero Kasi parang nasa tao din. Kasi kung manonood ka din ng YouTube, lahat naman na nagtatattoo sa YouTube, naka-gloves naman, di ba? Oo. So, bakit Hindi ko din alam eh. Hindi ko alam yung mga ganun eh. Kaya totoo naman pwede ka rin sa YouTube. Pero mas maganda pa rin kung hands-on. Doon ka talaga matututo. Ayun, ang lesson lang doon is doing it the right way. The right way, hindi natin alam yung right way talaga. But there are best practices and good practices na pwede mong pag-umpisahan. At saka best na din, na alam mo talaga yung human anatomy. Tsaka hindi na siya bago. That's Tattoo is a well-oiled industry na ngayon. It's a good. Tsaka yung pointers, tanong ka lang direct sa Instagram. Kuha ka lang ng tapang, tanongin mo lang yung mga maganda artist. rin yung social media ngayon na, kunyari, yung gusto magsimula, ganun. Pwede kayo magtanong sa mga artist. Gone are the days nung gatekeeping ng apprenticeship. Kasi meron talagang artist dati na ayoko mag-apprentice. Hindi ka tuturuan. Magwalis ka dyan. It starts May mga from ganun there. no? The generation now is lucky enough and gamitin nyo na yun to your advantage. And libre lang yun. Kung magpabayad man yung artist, pwede rin yun. It's up to you. It's a biyahe. It's a route. It's a story at the end of the day na ikakwento nyo sa amin na dito ako nag-umpisa, dito ako nag-start. And walang mali, walang tama. And yun ang arts eh. Practice. Diba? Yung advice ko, same lang din kay Maan, practice lang din muna ng drawing kasi doon naman talaga nag-start yun. Paano sa piercing? Drawing. Drawing, Kunin mo yung Paano sa aso mo. piercing? Yung sa piercing, Paano mag-practice? Oo, paano? oo, no? Paano mag-practice? Hindi, marami ng may mga silicone na din na pwedeng pag-practicean sa Okay. piercing. Mga parts. Or bili ka ng ears. tenga ng baboy bago mo isisi. Pwede rin naman yun. Pwede Talaga, rin hindi, naman sa pwede ba tropa yun? mo. Pwede ba yun? Yeah, actually. Apprentice. Yung iba, yung kahit sa tattoo din, yung iba bumibili talaga ng pig Balat. skin. Ayan, pig skin. Pero may mga ano na rin Pero sa sa Shopee, sa di ba? sa Yung piercing. mga, Yung mga silicone na din, mga silicone parts skin. ng nose, Or ears. prutas. Totoo yung prutas, in fairness. Ayun, at the Natry end ko of yun. the day, skill pa rin siya and it needs practice and pagtatanong. And Lakas at ng hanggang ngayon nilaloob. kami mga tattooers na tagal na namin sa industry. Every year, lagi, hindi siya, walang final thing. Yes. It's always a learning It's a experience. progressive. Oo. It's a Parang lagi kami progressive nag-aaral. science. Parang forever. Technically forever. science siya kasi it's Never practice din. ending. Never ending. Ano. Very good. O, yun. Any shoutouts? Pasasalamat? Shout out 55 Tinta. Go 55! Yes. Patatu na kayo! Mama ka, salamat Buhay. ulit. How to contact you, ipopost na lang namin ng inyong mga sige. Instagram handles. Ayan. Salamat 55, salamat 6. Salamat, Sir Six. Salamat, Ate Thank you Rin. din po And sa Ate Maan. pag-invite sa amin dito. Anytime jam lang kayo dito kung Oo. Go meron lang, kayong invite lang. something. Followan na lang tayo. Oo. Yes. Saka magkapit bahay lang tayo. Oo. Grabe Lapit naman ang lang. lapit lang. Ayun. On that note, outro ko lang, meron isang quote, yung isang paborito kong photographer, and babae din siya for this segment. If you would know Annie Leibovitz, si Annie Leibovitz ay isang Amerikanong photographer. And meron siyang quote ng, what you see in my photos is a thing na kaya kong ma-inlove parati sa kanila. So, yun, nangyayari yun. Sa lahat ng ginagawa natin in whatever we do. Ako sa akin mabigat yun kasi as photographer, kailangan mong ma-inlove sa subject mo. And ngayon, puro lata yung kinukunan ko at mga baso. And kailangan meron kang inkling of love on that part of it. And do it with passion, do it, sorry for the term, do it artistically and artfully, and everything would be nice at the end of the day. And yun yung trabaho ng art sa mundo. And ayun, Sunset Studios, signing off for now. Signing off. Salamat. Thank Maraming you. salamat. Yes, sir.